Una sa ating mga balita, paiigtingin pa ng pamahalaan ang programa nito para masugpo ang kahirapan sa bansa. Kasunod ito ng pagbaba ng poverty rate noong 2012. Bagamat bumuti ang record, sinisiguro pa rin ng pamahalaan na maitataas ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Ang ulat mula kay George Bandola. Bahagyang bumaba daw ang bilang ng mga mahihirap sa bansa base sa 2012 official poverty statistics. Kung pag-aaralan ng report ng National Statistical Coordination Board, noong 2012 lumalabas na isa sa bawat 5 Pilipinong pamilya ang mahihirap. 19.7% daw ng kabuuang populasyon ng bansa o nasa 4.2 milyong Pilipinong mahihirap. 1.6 million sa mga ito ay nasa extreme poverty. Bumaba ang antas ng kahirapan sa halos lahat ng rehiyon sa bansa maliban sa ARMM, Eastern Visayas, Soc-Sargen at Metro Manila. Ang rehiyon ng Caraga nakapagtala naman ng may pinakamataas na antas ng pag-angat sa pamumuhay ng mga mahihirap mula sa 46% patungo sa 31.9% sa 2012. Nananatili namang pinakamahirap ang rehiyon ng ARMM, Region 8 at Region 12. Sa katunayan, mula noong huling survey, umakyat sa 48.7% ang bilang ng mga mahihirap sa ARMM noong 2012 kumpara sa 39.9% noong 2009. Dumami rin ang mahihirap sa Eastern Visayas mula sa 34.5% noong 2009, 37.4% na ngayon as of 2012. Habang mula sa 30.8% ng mga pamilya sa Soc-Sargen ang mahirap noong 2009, ngayon ay 37.1% na. Maging ang NCR o Metro Manila, bahagyang tumaas ang bilang ng mga mahihirap kumpara sa 2009 survey na mayroong 2.4% na ngayon ay nasa 2.6% na. Pero sinisisi ng NSCB ang pagdami ng mga mahihirap sa mga rehiyong ito dahil sa dinanas ng mga kalamidad ng bansa mula taong 2009 hanggang 2012. Tulad ng mga bagyong Ondoy, Pepeng, Pedring, Sendong, Pablo, monsoon rains o habagat at lindol noon sa Negros. Kung pagbabasihan ng 2012 study, mangangailangan daw ang isang pamilya ng higit sa 7,000 piso kada buwan para makapamuhay na maayos at lagpas sa poverty line. Mangangailangan naman ang pamahalaan ng 124 billion pesos para masuportahan ang mga nasa extreme poverty o yung mga lubhang mahihirap. Sa ngayon, sabi ng National Economic Authority o NEDA, nakalatag na mga programa ng pamahalaan para tugunan ang kahirapan sa bansa. Bagamat paunti-unti lamang ang improvement, ipinapakita pa rin daw ng survey ang poverty mitigating measures na ginagawa ng pamahalaan. This is still a very slow decline, but we will take it as an indication of accomplishment of a work in progress in the fight against poverty. More importantly, we will take in all of the lessons derived from this recent profile and we will fine-tune our strategies accordingly. Subalit dahil daw sa bagyong Yolanda, sa pag-aaral naman ng Asian Development Bank, madadagdagan ng 1.5% ng bilang ng mga mahihirap para sa taong 2013. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.